DSWD tiniyak na paigtingin pa ang mga programa na magpapabuti sa pamumuhay ng mga Pilipino. Natatanggap na ayuda ng mga benepisaryo ng 4Ps target pang taasan. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, mahigpit na tinututukan ng Department of Social Welfare and Development ang pagpapabuti sa antas at kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Target ng ahensya na mabawasan ang bilang ng mga mahirap at nakararanas ng gutom ngayong buwan at sa susunod pa at sa hinaharap. Ipagpapatuloy pa ng DSWD sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghatid ng tulong pinansyal sa higit kumulang 4 na milyong pamilya na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa ilalim ng naturang programa, nakatatanggap ng buwanang subsidiya ang mga benepisyaryo ng 4Ps, 750 pesos pang kalusugan, 600 pesos pambili ng bigas at 300 hanggang 700 pesos na educational assistance. Layo nitong matulungan ang pinakamahirap na Pilipino. Multifaceted po yung causes ng hunger and poverty, kaya nga din po multi-pronged approach din yung ina-adapt ng aming pong ahensya. Driver kasi yung hunger sa poverty. Kapag po hindi malulusog ang mga bata, nawawalan po sila ng oportunidad para magkaroon ng magandang kinabukasan. Nakakaapekto ito sa kanilang pag-aaral at sa kanilang productivity. Kung kaya nga po, sabi ko, namumuhunan talaga tayo sa edukasyon at kalusugan. Pinag-aaralan ng DSWD na itaas ang ayudang ibinibigay sa mga miyembro ng 4Ps. Sa ngayon ay 700,000 na dating benepisyaryo ng 4Ps ang wala na sa listahan ng DSWD matapos bumuti ang buhay. Hindi rin hihinto ang DSWD at Labor Department, katuwang ang mga pribadong kumpanya sa pagkasa ng trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas. Binibigyan ito ng pagkakataon ang mga nakagraduate ng 4Ps na makakuha ng disenteng trabaho. Nakaantabay din ang ahensya sa mga nasalanta ng bagyo, kalamidad o krisis na mamahagi ng 3,000 pisong pinansyal na tulong mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Palalawigin din ang Walang Gutom Kitchen Project sa Bangsamoro Region at iba pang lugar na nakararanas ng gutom. Target itong makapagbigay ng lutong pagkain sa mga mahirap at kumakalam ang sikmura. Noong 2023, higit 1,000 household beneficiary ng Walang Gutom Kitchen Project, pero ngayon ay lumobo na ito sa 300,000. Ang mga hakbang na yan ay ilan lamang sa tugon ng pamahalaan para labanan ang kahirapan at insidente ng kagutuman. Sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations, lumabas na 14.4 milyon ng mga Pilipino ang sinasabing mahirap sila noong buwan ng Marso. Katumbas ito ng 52% na mas mataas noong Enero at Pebrero. Tumaas din ang bilang ng mga Pinoy na nakaranas ng gutom nakaraang buwan na nasa 27.2%, na 21.2% naman noong Pebrero. Pero positibong administrasyon na bababa ito ngayong buwan ng Abril dahil sa mga programa ng DSWD. Optimistic po tayo na mas magi-improve pa po yung condition noong in terms of improving or reducing poverty incidence in our country and reducing hunger incidence as well. Nakikita nga natin doon sa isinasagawa natin na trabaho para sa 4Ps sa bagong Pilipinas. Gaya ng nabanggit ko earlier, marami po tayong mga na-i-register na merong mga bagong trabaho. So, I think that matches na rin yung lumalabas na percentage na bumababa yung bill ng mga unemployed. Kinakapacitate din natin yung mga beneficiaries to either engage in thriving livelihood activities or makapaghanap ng trabaho. Yan ang nagpapatunay na maganda po yung mga inisyatibo ng ating pong pamahalaan. At Angelique, para mas maging abot kaya pa ang presyo ng mga pagkain sa mga consumer, inilunsad ng Department of Agriculture ang Agri-Puhunan at Pantawid Program sa Sarangani nito lamang nakarang araw. Layo nitong magbigay ng 60,000 pesos na puhunan sa mga magsasaka at mga makinarya para mapataas ang kanilang produksyon at mapababa ang presyo ng mga pagkain. Yan na muna ang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Angelique. Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.